Meron tayong kasabihan that the best things in life are free. Totoo nga naman. The sunlight on your skin, the air you breathe, friends, family, happy moments, mga bagay na hindi natin kayang bilhin. Ngunit sa mga bagay that are not free at kailangang bilhin, nagkakaroon ng mas malaking value kung may taong bumili nito para sa iyo. It becomes special if someone gives it to you as a gift. At sa episode natin ngayon sa ating series na Choose You This Day, nais naming ibahagi sa inyo ang pinakadakilang regalo na matatamo ng kahit sino, ang pinakadakilang regalo na ipinagkaloob sa sangkatauhan. At samahan niyo po akong tunghayan ng talatang 16, kapitulo 3 ng aklat po ni Apostol Juan. At ganito po ang sabi, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mula po sa talatang ito, hango ang ating pagbubulayan ngayon. The greatest gift of all, Jesus, the gift of God. Nowadays, nagkaroon na ang mundo ng deviation sa real meaning of gift. Out of gratitude, pag nakatanggap tayo ng favor, we give gifts in return. Or even, if we are asking for a favor, minsan yun yung nagiging motivation ng gift giving. Regalo, dulot ng pagtanaw ng utang na loob, o kaya naman, regalo dahil sa kagustuhan na magkaroon ng iba ng utang na loob. However, the gift of God is not so. The gift of God has no conditions attached. Nakasaad ba sa ating talata na ibibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak kung gagawin mo yan, kung bibigay mo to? No! According to the text, God gave His Son unconditionally. There are no ifs. Binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Hindi dahil sa kahit anong kaya nating gawin o kahit anong kaya nating ibigay. Binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil gayon na lamang ang kanyang pagsinta. Dahil napakalaki ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo at sa akin. Gifts are sometimes brought out of abundance. Dalawa na ganito ko eh. Sa'yo na lang to. O kaya naman, pwede nga sasayangan. Hindi ko na ito nagagamit. Sa'yo na lang. But, the gift of God has no conservations added. Ang Diyos ay hindi nagbigay mula sa kanyang hindi masukat na supply. His gift was not just a part of what He have. Binigay ng Diyos ang kanyang lahat. God gave you and I His everything. Hindi isa lamang mula sa napakarami. Hindi lamang basta kahit ano yung binigay. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. No more could be given. In giving Jesus Christ, God gave all. Gift giving can also be a reward system. Bibigyan kita niyan pag mataas grade mo. O kaya naman, hindi muna kita bibigyan ha? Kasi may mali kang ginawa. Tila ba nagkakaroon ng pamantayan or criteria kung paano, kung sino, kung kailan ang dapat o hindi dapat makatanggap ng regalo. But, again, the gift of God has no criteria added. Alam ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat eh. Sabi sa Romans, while we were yet sinners, while we are ungodly, alam ng Diyos na wala tayong kakayanan. Ni
kusa ng kalooban. Nabayaran siya sa gift na bibigay niya. Sabi pa rin sa Romans, for when we were yet without strength, ngunit binigay pa din ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa atin. God still gave everything to us. Ang Diyos sa kanyang kabanalan at kapangyarihan ay binigay ang kanyang kapuspusan, ang kanyang lahat para sa tulad ko at tulad mo na makasalanan at walang kakayanan. Again, nowadays, nagkaroon na ang mundo ng deviation sa real meaning ng gift. However, ang katotohanan, a gift cannot be a gift if not given willingly without any payment nor expectation of anything in return. Jesus, the gift of God, was more than a gift, for it is a gift none can afford, none but God alone. A gift made available for all. A gift that can only be obtained if you receive Jesus. At ang pagtanggap ay pinapamalas sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi sa ating talata, upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya. At sa pamamagitan ng pagtanggap sa kaloob ng Diyos, makakamtan natin ang kanyang awa. Sabi muli sa talata ay huwag mapahamak at gayon din matatanggap ang kanyang biyaya. Muli sa talata, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yes, it is true. The best things in life are free. But the true best thing in life is the free gift of God. For it benefits not just this life, but also the life to come. Kaibigan, choose you this day. Piliin mo sa araw na ito na tanggapin ang walang bayad na kaloob ng Diyos para sa iyo. Iyong sampalatayanan, pagtiwalaan si Jesus na siyang magliligtas sa iyong kaluluwa sa walang hanggang kapahamakan na dulot ng impyerno. At gayon din siyang maghahatid ng walang hanggang buhay sa langit sa kanyang piling.